Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. At ako naman po si Seaman Second John Kendrick Nadura, Philippine Navy. Mag-aatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Balikan natin ang naging paghahanda ng ating kapulisan sa pangalawang araw ng Peace Rally March for Transparency sa iba't ibang panig ng bansa. Balikan natin ang naging sitwasyon sa EDSA Shrine sa ikalawang araw ng rally na ibabahagi ni Patrolman Don Brosas. Magandang araw, Pilipinas. Dyan, sir. Narito tayo ngayon sa EDSA Shrine. At ngayong araw po ay ang pangalawang araw ng isinasagawang peace rally ng ating mga kapatid na INC. Sa kasalukuyan po ay wala pa po ang ating mga rallyista. Ngunit narito na po ang ating mga kapulisan. Patuloy na nagbibigay ng seguridad at patuloy na pinapanatili ang kaayusan kahapon pa po sa unang araw ng rally hanggang po sa kasalukuyan. Mula rito sa EDSA Shrine, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Rosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Nagsagawa ng inspeksyon si NPD District Director Police Brigadier General Jerry B. Potasio kasama si NCRPO Chief Regional Staff Police Colonel Rodel Pastor upang tiyakin ang maayos na kalagayan at kahandaan ng CDM contingents para sa Peace Rally. Patrolwoman Maria Danica Bungo, ibalita mo. Sa Legarda LRT Station, lungsod ng Maynila, nagbigay mensahe si Police Brigadier General Jerry V. Protasio, Acting District Director, Northern Police District, kasama si Police Colonel Charlie A. Cabradilla, Alpha Ground Commander, para sa mga pulis na nakadeploy sa kasalukuyang 3-day peaceful rally. Ipinabatid nila ang kahalagahan ng maayos, mapayapa at profesional na pagganap ng tungkulin ng bawat personnel bilang tagapangalaga ng seguridad ng publiko. Sir, ito na po yung pangalawang araw natin sa kasagsagan ng 3 days INC Peaceful Rally, sir. Pasalamat tayo sa miyembro ng CDM, personnel na nandito at lumahok sa 3 days. Mula Bicol, Mindoro, sa region. At ito po ay ating pinapakita sa ating mga kababayan, ang ating pagmamahal sa ating bayan, unang-una. Pangalawa, yung sakripisyo na kayo ay napalayo sa inyong pamilya. Ngayon ay tahimik at hanggang second day na nga ngayon, pero wala pa tayo na monitor talaga na yan nga yung isa sa talagang tayo nagugulat na nung nakaraan kasi nung September 21, nadugo talaga. At ngayon, medyo nagugulat din tayo, bakit napakatahimik naman,
So sir, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan na kung sakasakali may dadalo ay wag nang magsama ng mga bata at maging kalmado sa pagpapayag ng kanilang kilos protesta. Opo, sa atin pong mga kababayan, maraming salamat po sa napakatahimik at payapa na pagpapahayag. Tayo po ay rumirespeto sa inyong mga karapatan at kayo po ay malaya at payag ng inyong mga inaing. Samantala, personal namang binisita ni Police Colonel Rodel Alcantara Pastor, Acting Chief Regional Staff NCRPO, ang mga pulis na nakadeploy sa San Rafael, Manila upang maghatid ng suporta at inspirasyon sa mga kapulisan. Kasama niya sina Police Colonel Noel Marcos Fermin, OIC ODDDA, at Police Colonel Marlon B. Rufo, Ground Commander ng San Rafael. Bahagi ng kanilang inspeksyon ng pagdalaw sa billeting quarters ng mga augmented personnel mula sa iba't ibang PROs sa Victorino, Mapa High School, San Rafael Street, San Miguel, Manila, kung saan nakaantabay ang PNP Medical Team para sa agarang serbisyong medikal sa mga pulis na naka-duty. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Police Colonel Pastor ang kahalagahan ng disiplina, malasakit at pagrespeto sa karapatang pantao sa gitna ng kilos protesta. At ang kanilang presensya ay patunay ng buong suporta ng NCRPO sa mga pulis na patuloy na naglilingkod para sa kaligtasan ng publiko. Mula dito sa San Rafael, Manila, kasama si PCMS Mauricio Bonilla Ruiz. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Buman Bungo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Maraming salamat, Patrol Woman Bungo. Ligtas at maayos ang ikalawang araw ng Peace Rally ayon sa mga otoridad matapos manatiling mapayapa ang mga aktibidad at matagumpay na naipatupad ang seguridad sa lugar. Patrolman Don Brosas sa balita. Nananatiling tahimik, maayos at kontrolado ang sitwasyon sa EDSA Shrine sa pagpapatuloy ng ikalawang araw ng Peace Rally ngayong araw. Patuloy ang pagbibigay seguridad at mahigpit na pagmamanman ng Eastern Police District sa pangunguna ni Police Brigadier General Aden Lagradante, District Director, upang matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo sa aktibidad. Ayon kay Police Major Cherilyn Agtarap, PIO ng EPD, nakadeploy ang sapat na bilang ng personnel ng Eastern Police District sa paligid ng EDSA Shrine upang bantayan ang daloy ng mga tao, matiyak ang kaayusan at maagapan ang anumang posibleng aberya. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Police Brigadier General Aden Lagradante sa kalagayan ng seguridad sa naturang lugar. Ang plan natin is for them to be deployed doon sa respective areas nila for 3 days. And just like today, nakikita natin na medyo maluwag pa. But regardless kung merong mga nag-assemble na or what, yung deployment natin ay according to our plan. Ang EPD is nandito lang, no? With our assigned area dito sa EDSA Shrine. And we are here purposely to see to it na yung ating public safety, yung traffic, and yung crowd control ay maayos. So it will be properly implemented and monitored by the command group of the EPD according to our designed security plan. Yung monitoring natin tuloy-tuloy naman yan. Of course, we continue to monitor any information regarding doon sa assembly kasi yun nga ang trabaho natin. But as of now, wala pa naman. But our duty ay hanggang mamayang gabi pa. Sa ngayon, wala pang naitatalang insidente habang nagpapatuloy ang mapayapang pagtitipon. Tinitiyak ng Eastern Police District na mananatili silang nakahanda at nakaposisyon hanggat nagpapatuloy ang aktibidad upang protektahan ang publiko at mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Mula rito sa EDSA Shrine, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolman Brosas. Nagdaos ng kilos protesta ang isang grupo ng mga kabataan sa Espanya Boulevard dahilan upang magtaas ng alerto ang PNP at magpatupad ng mga kaukulang seguridad upang matiyak ang kaayusan sa lugar. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman P. Marie Octaviano. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Nagmarcha ngayong hapon ang isang grupo ng kabataan mula Espanya Boulevard hanggang sa kahabaan ng Mendola upang ipahayag ang kanilang panawagan patungkol sa isyu ng ating lugar. Samantala sa kabila ng pag-ulan, naka-full alert na ang pambansang pulisya at nakapwesto na ang mga tauhang malapit sa Menjola upang tiyaking mananatiling ligtas at maayos ang daloy ng aktibidad. Ayon sa PNP, handa silang magpatupad ng kanita-nilang seguridad anumang oras. Sa ngayon ay patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang mapayapang marcha ng mga kabataan. Mula dito sa Ligarda Street, ako ang inyong PNP Correspondent, Patrolwoman P. Octaviano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Mapayapang naisagawa ang Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand kung saan nananatiling maayos ang daloy ng mga aktibidad at mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad para sa seguridad ng mga dumalo. Ang buong detalye ng balita ay tinutukan ni Patrolwoman Ira Cruz. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan sa pagdaraos ng 3-day rally ng Iglesia ni Cristo, ay muling nagtipon-tipon ang mga miyembro nito at mas patuloy pang dumadami ang nagdadagsaang mga tao patungo sa Quirino Grandstand upang itaguyod ang kanilang layunin para sa transparency at mas maayos na demokrasya sa bansa. Nariyan din ang ating mga kapulisan na sa unang araw pa lamang ay maaga nang naglagay ng seguridad at nagsagawa ng masusing pagmomonitor upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang kabuuan ng aktibidad. Patuloy nilang binabantayan ang daloy ng mga tao at handa ring rumisponde sa anumang sitwasyon na maaring magdulot ng abala o panganib. Sa kanilang maagap na aksyon at malinaw na koordinasyon, naging maayos ang takbo ng unang araw ng aktibidad at nagbigay ng katiwasayan sa mga dumalo. Mula dito sa US Embassy Manila, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Aiza Corpus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cruz. Nananatiling payapa ang ikalawang araw ng Peace Rally sa EDSA habang nasa higit 1,700 personel ng QCPD ang nakadeploy upang tiyakin ang seguridad at maayos na daloy ng mga aktibidad sa lugar. Ang kaganapang ito ay binahagi ni Patrolman Don Brosas. Magandang araw Pilipinas, narito naman po tayo ngayon sa People Power Monument kung saan ginaganap ang ikalawang araw ng Peace Rally ng ating mga kababayan na INC. Patuloy nilang isinasagawa ang kanilang programa, ngunit nananatili naman po itong mapayapa dahil patuloy po ang ating kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng mga kalahok sa nasabing aktibidad. Nananatiling tahimik, maayos at kontrolado ang sitwasyon sa ikalawang araw ng Peace Rally ng United People Initiatives na ginaganap sa EDSA People Power Monument. Patuloy ang pagdating ng mga dumadalo mula sa iba't ibang bahagi ng lugar habang nakaalerto ang mga tauhan ng Quezon City Police District upang tiyakin ang seguridad ng lahat. Ayon sa QCPD, 1,700 personnel ang nakadeploy sa paligid ng monumento at mga karatig kalsada para sa crowd control, traffic management, emergency response at pangkalahatang seguridad. Sa panayam kay Police Major Jennifer Ganaban, Public Information Officer ng QCPD, sinabi nitong base sa organizers, 20,000 hanggang 30,000 na katao ang inaasahang dadalo sa buong ikalawang araw ng aktibidad. Ito nga yung second day na rally ng ating
United People's Initiative. Na-approve po yung permit nila kagabi. So same time din po from 8 a.m. to 10 p.m. Ganon din po yung number of deployment natin, 1,700 pa rin yung total niya, which is 1.5 dito sa People Power Monument and meron tayong 200 plus doon sa HOR. Sabi ng mga organizers is open po sila doon sa other sectors or organizations na mag-join sa kanila provided they will be guided by those guidelines and rules na nakalagay po doon sa kanilang approved permit. Panawagan po natin sa publiko, lalo na po yung magjo-join dito sa rally na to, panatilihin natin ang kaayusan, kapayapaan ng aktibidad na ito. Since yung application po ng permit ng UPI, nakalagay po doon na peaceful rally po yung kanilang ikakandak. So yung gusto pong mag-join, sana po panatilihin din nila yung disiplina at respeto sa batas. Sumunod lamang po sila sa mga panuntunan na ibinigay ng QCLGU doon sa kanilang permit para po mairaos nila ng maayos hanggang mamayang gabi yung activity na ito. So far wala naman po maliban dun sa kaunting commotion kahapon dahil nag-join po yung ibang grupo, but then naayos naman po ng mga organizers yung mga leaders nila kaya naging maayos pangkalahatan yung result nila kahapon. So yun din po yung pakiusap natin ngayon na sana yung magjo-join is peaceful rally pa rin yung kanilang isusulong. Laging inire-reiterate po ng ating Acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio na panatilihin ang kaayusan, i-uphold po natin yung maximum tolerance, sumunod po tayo sa police operational procedures at respetuhin natin yung karapatang pantao ng lahat ng mga lalahok sa rally na to. As of 1:45 p.m., meron na pong 3,000 plus na mga participants and increasing po yun. Na medyo dumadami sila, nakikita natin kanina may mga parating. According to organizers, parang 20 to 30,000 po yung expected nila for today. Muli ring nananawagan ng QCPD sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan habang nagpapatuloy ang malaking pagtitipon. Sa kabuuan, nananatiling organisado at kontrolado ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument habang nagpapatuloy ang Peace Rally. Mula rito sa People Power Monument, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, nagbabalita para sa Police News Express. At yan ang mga kaganapan at balitang nakalap ng ating PNN correspondents para sa ikalawang araw ng Kilos Protesta o INC Rally for Transparency and a Better Democracy. Dumako naman tayo sa mga accomplishment ng PNP sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagsagawa ng feeding program at pamamahagi ng food packs ang Pangasinan First PMFC bilang bahagi ng kanilang patuloy na serbisyo at pagtulong sa mga pamilyang nangangailangan sa komunidad. Ang magandang balitang ito ay ibabahagi ni Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Sa pagpapatuloy ng advokasya ng kapulisan na maghatid ng serbisyong may puso, nagsagawa ng feeding program at distribution of food packs ang Pangasinan First Provincial Mobile Force Company nito lamang Lunes sa Sitio Kadamat, Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan. Pinangunahan ito ni Police Lieutenant Colonel Leonard C. Paredes, Force Commander, kasama ang Advisory Council at mga barangay officials. Tiniyak ng kapulisan na mabigyan ng sapat na tulong ang mga pamilyang higit na nangangailangan, lalo na't malayo ang lugar at limitado ang paunahing serbisyo. Kasabay ng pamamahagi ng ayuda ay ang feeding program para sa mga bata sa lugar. Ayon sa Pangasinan First Provincial Mobile Force Company, bahagi ito ng kanilang patuloy na programa sa pagpapatibay ng ugnayan sa mamamayan. Naniniwala ang unit na ang presensya at pakikipag-ugnayan sa mga residente ay mahalaga upang mapalago ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng PNP at ng pamayanan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga residente ng Sitio Kadamat sa tulong at serbisyong kanilang natanggap. Tiniyak ng Pangasinan First PMFC na magpapatuloy ang mga ganitong gawain upang lumikha ng mas ligtas, maayos at mapagkalingang komunidad para sa lahat.
Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Corporal de los Santos. Arestado ng Calauan PNP ang isang regional level most wanted person na nahaharap sa kasong rape sa pamamagitan ng isinagawang operasyon na nagresulta sa kanyang agarang pagkakadakip. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Mary May Saturio. Naaresto ng mga operatiba ng Calauan Municipal Police Station ang suspect na kabilang sa regional level most wanted person sa lalawigan ng Laguna. Kinilala ni Police Colonel Jonor R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Mar, residente ng Calauan, Laguna. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang suspect para sa kasong qualified rape of a minor, 2 bilang na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa custody ng Calauan Police ang arestadong akusado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula rito sa Calabarzon, ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Saturio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sarturio. Nagsagawa ng relief operation ang Silay PNP sa Negros Occidental upang magbigay ng tulong at suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa rehiyon. Patrolwoman Andrea de Palubos sa balita. Iwan ng serbisyong may malasakit at talinsunod sa PNP core value ng makatao, nagsagawa ang Silay Component City Police Station ng isang makabuluhang relief operation para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan sa lungsod ng La Carlota, Negros Occidental nitong ika-14 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony D. Daroca, hepe ng Silay Component City Police Station kasama sina Honorable Councilor Darrell Hinulan at Honorable Councilor Mike Maravilla, matagumpay na naipamahagi ang 401 na food packs para sa mga evacuees. Ang kanilang pagkilos ay sumasalamin sa taus-pusong malasakit ng Philippine National Police sa kapakanan ng mamamayan, patunay na ang tunay na serbisyo publiko ay higit na nararamdaman sa oras ng pangangailangan. Nakibahagi rin sa nasabing aktibidad ang Special Action Force sa Gay Component City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Alvimar M. Flores at La Carlota Component City Police Station na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Eduardo B. Corpus. Ang kanilang sama-samang pagkilos ay nagpakita ng matibay na diwa ng bayanihan at dedikasyon sa tungkulin. Higit pa sa pamamahagi ng tulong, ang aktibidad na ito ay nagpapatunay ng misyon ng PNP na maging sandigan ng mamamayan sa gitna ng sakuna, maging tagapaghatid ng seguridad, at maging inspirasyon ng pag-asa. Ang kanilang presensya sa bawat komunidad ay paalala na hindi nag-iisa ang publiko. May kapulisan na handang mag-alay ng serbisyo na may malasakit at integridad. Ang relief operation na ito ay hindi lamang simpleng pamamahagi ng ayuda. Ito ay malinaw na pagpapakita ng pangako ng Philippine National Police na maglingkod ng tapat, makatao at may puso. Sa bawat food pack na naipamahagi at bawat kamay na kanilang inabot, muling pinapatunayan ng ating kapulisan na ang tunay na diwa ng serbisyo ay nag-ugat sa pagmamalasakit at pagkakaisa. Sa bawat serbisyong may puso, mas lumalakas ang pag-asang kayang lagpasan ng sambayanan ang anumang pagsubok. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad na batas, tagataguyod na Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman de Palubos. Tiniyak ng PRO7 ang buong seguridad at suporta para sa isinasagawang ICI flood control inspection sa Cebu, upang masiguro ang maayos at ligtas na pagpapatupad ng inspeksyon sa lugar. Ito ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Flora May Asares. Matagumpay na naibigay ng Police Regional Office 7 sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Edrico A. Maranan ang komprehensibong security coverage para sa mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang inspeksyon sa mga flood control projects sa Cebu City, Mandaue City, Talisay City, Compostela at Liloan noong Nobyembre 16 ng taong kasalukuyan. Ang ICI Inspection Team ay pinangunahan ng Chair Justice Andres B. Reyes Jr. at partido nito kasama sina Special Advisor Police General Rodolfo S. Azurin Jr. Retired
at Police Lieutenant General Benjamin B. Magalong, retired, na nagsagawa ng on-site assessment sa mga priority flood control structures bilang bahagi ng patuloy na pagsusuri ng komisyon sa mga proyektong pang-infrastruktura sa buong rehiyon. Upang matayak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na paggalaw ng mga miyembro ng ICI, ang Pro-7 ay nagtalaga ng mga pangkat ng seguridad sa bawat ruta, mga mobile patrol unit at mga tagong tauhan sa lahat ng natukoy na lugar ng inspeksyon. Ang Regional Director ay nag-activate din ng malapit na koordinasyon sa mga kinauukulang local government units at engineering offices para pamahalaan ang site access at mapanatili ang pampublikong kaayusan sa buong operasyon. Binigyang diin ni Police Brigadier General Maranan ang responsibilidad ng Pro-7 sa pagsuporta sa misyon ng ICI at ayon sa kanya, our mandate is not to interfere with their work, but to provide an environment where the ICI can carry out its inspection without disruption. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florami Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sumuko ang miyembro ng BIFF Bungos Faction at Daula Islamiyah Hassan Group sa otoridad kasabayang pagsuko ng matataas na kalibre ng baril bilang bahagi ng kampanya laban sa terorismo at para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Patrolwoman Leonora Gawang, ibalita mo. Winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 803rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, samantala nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong na bigas mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya na ng 803rd Maneuver Company, RMFB 8, para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Muling hinimok ng pambansang pulisya ang iba pang mga miyembro at takasuporta ng CTGs na iwaksi na ang maling ideolohiya at magbalik loob sa gobyerno upang mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Binindisyonan at opisyal na ipinagkaloob ng Philippine National Police ang bagong kagamitan sa isang seremonya sa Camp Crame bilang bahagi ng pagpapatibay sa kakayahan at kahandaan ng kapulisan sa pagtugon sa iba't ibang operasyon at emergensiya. Panoorin natin to. Arestado ang dalawang drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Nito lamang 16 ng Nobyembre taong kasalukuyan, kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si Al. Isinagawa ngayong Nobyembre 17 taong kasalukuyan sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City, ang blessing of newly procured PNP equipment na pinangunahan ni DILG Secretary Juanito Victor C. Remula Jr. Dinuluhan ito ng PNP Command Group at iba pang unit na makatatanggap ng bagong kagamitan upang higit pang palakasin ang kakayahan ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas at pagsiserbisyo sa publiko. Kabilang sa mga binasbasang kagamitan ang mga bagong sasakyan, komunikasyon at tactical equipment at iba pang essential gear na magsisilbing dagdag puwersa sa operasyon ng PNP
Sinundan ito ng maikling programa na nagbibigay diin sa kahalagahan ng patuloy na modernisasyon upang matugunan ang lumalawak na hamon na seguridad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Secretary Rimula ang patuloy na suporta ng DILG sa PNP upang matiyak na ang mga pulis ay may sapat at makabagong kagamitan para sa ligtas, mabilis at epektibong serbisyo. Ang seremonya ay nagsisilbing simbolo ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng PNP at DILG na palakasin ang kahandaan at kapasidad ng kapulisan para sa kapayapaan at kaayusan sa bansa. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mga ka-PNN, 37 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. At ako naman po si Seaman 2nd John Kendrick Nadura, Philippine Navy. Nais ko pong pasalamatan ang aming Acting Group Commander, Captain Gregory Gerald B. Pabic, Philippine Navy, General Staff Corps, at ang aming Commandant, Commander Lady Charter Lee I. Alvaro, Philippine Navy. Binabati ko rin po ang aking pamilya dyan sa Bicol. At ang aming class, JOBC Class 06-2025. Maraming salamat po. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.